Yo, check. Yo, what is up mga Venatic? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga tol. So eto, samahan nyo ako ngayon. May agenda lang ako. May kailangan akong bilhin para sa training namin na damit. So hanap tayong polo na blue corner. Kasi specific sila sa blue corner. Pero nandito sa harap nyo guys ay si Miko. So sa tagal kong hindi nag-vlog, marami ring nagbago sa kanya, no? Una sa lahat, eto handlebar natin. Sa mga magtatanong, ang handlebar natin ay galing po siya sa stock handlebar ng Victorino 250i FKM, yung tatak ng motor. Tapos nag-riser lang tayo ng Moto Wolf riser 22mm to guys. Tapos eto, may nag-comment na bakit daw tabingi. So ginawan ko lang siya ng paraan kasi nga nung nag-riser tayo, umabante etong handlebar papunta rito na ang original design netong motor natin ay nandito yung susian sa gitna. So hindi ako makakapagsusi. Kaya ang ginawa ko, nag-relocate tayo ng susian. Dito tayo naglagay ng susian. Tapos eto, hanapan ko pa ng bracket or may nakita akong 3D printed na nakagitna siya. And mukhang maganda yon. Kaya baka yun yung bilhin natin. Hanapin ko pa yun or itag nyo siya dito sa video na to. Ano pa bang nabago kay Miko? So, ito original na upuan yung legendary seat natin. Ito yung ayaw ko dito sa signal light na to. Yung muyuko to guys. Anyways. Ito tire hugger, isa nating problema is hindi ko pa napapagawa to. Balak ko kasi papatail tidy ko to guys. Tapos custom rear fender, tapos delete ko na tong tire hugger. Ito pansamantagal lang to kasi nababasa yung likod ng angkas natin, kaya nilagyan natin yan. Rear shock 370mm, galing tayo sa 400mm rear shock from XL125. Binalik natin, hindi tayo nagbalik, nagpalit tayo ng 370mm na rear shock ng SJ16 Yamaha kasi nasira yung 400mm. Para siyang lumambot something simula nung nasaldak siya dun sa Taft Avenue bandang Vito Cruz. Tatak na ito Owens, and maganda yung play. Natutuwa ako kasi ang ganda ng play niya. Naka plus 3 swing arm tayo, kaya makikita nyo para siyang naka-angled na ganun. Nakapahiga siya. Yan. Tapos ano pa bang nabago? Gulong natin sa harap, nagpalit lang tayo ng bago pero same size, 110/90, likod 130/80, 17 rims, bagong ano yan, disc plate galing sa XRM or Wave na bowl type. Tapos side stand, nag-ikli ako ulit kasi sobrang haba nung nakakabit dati since naka 400mm shock, tayong tayo na. Binalik ko yung stock. So far, parang yun lang. Ito, side mirror. Itong side mirror, hindi ko advisable to guys kasi medyo maliit talaga siya. Baka may huli pa rin yan pag ganyan yung side mirror natin. Ayun, yung pipe natin, battle pipe. So, let's go, samahan nyo ako. Bale last time pala guys, nag-comment yung isa nating follower na nagtatanong siya kung ano daw ba yung mga upgrades and mga dapat palitan, things to consider pagdating sa CR152. So new owner daw siya, taga Imus rin. So brother, welcome to the club. Magandang motor yan bro. So hindi ako professional, correct me if I'm wrong sa mga sasabihin ko. Ayun, pagdating naman sa Keyway CR152 na bago, as in brand new, wag mo muna isipin yung mga papalitan mo. Enjoyin mo muna yung motor. Pag na-enjoy mo yung motor, kilalanin mo yung makina, kilalanin mo on ano yung behavior nung engine, ma-vibrate ba, okay ba sa'yo. Kilalanin mo muna siya, enjoyin mo muna. Siguro mga 5,000 to 10,000 kilometers enjoyin mo, pero matagal na yung 10k. Minsan talaga excited tayo na magpalit ng mga bagay-bagay. Kasi si CR152 okay naman siya overall. Ilaw siguro dapat palitan mo agad ilaw para mas maliwanag.
consider mo agad yung LED o di kaya yung mga ganitong nauuso ngayon na projector type. Ewan ko kung kita nyo ha, pero yan, tanghaling tapat ngayon pero makikita nyo siya. Sa mga upgrades naman, alamin mo muna kung ano yung niche mo. Coffee racer ba? Gusto mo pa ganito relax? Gusto mo ba bobber? O gusto mo yung mga cruiser, mala Harley yung pormahan? So yun, alamin mo yung niche mo, kung ano yung trip mo, para hindi ka madoble-doble ng gastos. Kasi isa yun sa mga pagkakamali ko rin noon, na nadoble-doble ako ng gastos, na parang ay gusto ko gantong forma, gusto ko scrambler, pero gusto ko mid-rise, tas gusto ko ano naman, naka-extension or naka-lifter. Yun, iba-iba. Kaya you have to build it first in your mind bago mo siya i-build ng actual. So, plano muna, 'di ba? Gawin mo muna ng plano kung ano yung mga gusto mong ilagay sa motor mo para hindi doble gastos. Tsaka as much as possible, i-maintain mo yung pagiging unique sa pagkakabit ng pyesa. Kung pwede lang, kasi medyo mahal din kasi talaga mag-build kung gusto mo yung uniqueness tsaka state of the art na custom build. Kaya kahit ako, mga pyesa ko plug and play. Pero kung noon pa lang may pera na meron akong capacity to build this motorcycle from scratch, mas gusto ko yung gawang kamay, yung talagang pinag-isipan, hindi yung mass production. Pero yan, in conclusion, gawin mo lang kung ano yung gusto mo sa motor mo. Your bike, your rules. Hanap ka ng mga mapaggagayahan or mapagkukunan ng idea. All in all, maganda na yan. Yung mga basic, mapapanood mo rin naman sa mga videos yan kung ano yung mga dapat palitan. And kung may mga question kayo guys, hindi ko siya kayang i-cover ng ganito, ng impromptu. Hindi ko siya kaya i-cover ng biglaan. Kaya kung may mga questions kayo, comment nyo lang dyan sa baba. I'll try my best na sagutin lahat. Diyan tayo sa palengke.